May isang araw na lang si Ash bago ang Hoenn League, kaya nagsanay siya kasama ang kanyang mga Pokemon. Nagutom si May sa panunood ng pagsasanay ni Ash, kaya naghanap siya sa kanyang aklat ng ilang restaurant. Tinanong ni Ash kung dumating na ba si Morrison, at sinabi ni Brock na nalaman niya kanina na hindi pa ito nakarehistro. Naniniwala si Ash na napanalunan ni Morrison ang kanyang ikawalong badge, kaya bumalik na lang siya sa pagsasanay. Nagsasanay ang mga Pokemon ni Ash, nang bigla na lang lumitaw si Morrison, na hinahabol ang gumugulong niyang sandwich. Gumamit ng Ice Beam si Glalie, ngunit hindi sinasadyang tinamaan nito si Morrison, na nagpayelo dito. Natunaw ang yelo ni Morrison at binati si Ash. Ipinakita niya ang kanyang huling badge. Nakita rin niya ang Glalie ni Ash, kaya napagtanto niyang nag-evolve ito mula kay Snorunt. Nang makita niya ang iba pang mga Pokemon ni Ash, inilabas niya rin ang sa kanya, sina Beldam, Steelix, Girafarig, Swampert, Growlithe at Gligar. Kumpiyansang sinabi ni Morrison na pumunta siya upang manalo, kaya nagmungkahi si Ash ng isang karera, tumakbo sila, ngunit biglang nahulog sa isang butas. Gaya ng dati, lumitaw ang Team Rocket. Aalis na sana ang Team Rocket para nakawin ang mga Pokemon ni Ash at Morrison, ngunit dumating si Tyson at ang kanyang Meowth. Ininsulto ng Meowth ni Tyson ang sa Team Rocket, kaya gumamit ng Fury Swipes at sumugod ang Meowth ng Team Rocket. Umiwas ang Meowth ni Tyson at umatake gamit ang Iron Tail, na tumulak sa Meowth ng Team Rocket kina James at Jessie at nagpatalsik sa Team Rocket palayo. Binati ni Ash si Tyson at nagpasalamat sa kanya. Dumating si Brock at ipinaliwanag kay Morrison na kailangan na niyang magparehistro para sa Hoenn League dahil hanggang alas 5 na lang ito, kaya nagmamadaling tumakbo si Morrison patungo sa Pokemon Center. Nakaabot si Morrison sa tamang oras, kaya nagpasalamat si Morrison kay Tyson at kay Meowth. Umalis na si Meowth, kaya sumunod na rin si Tyson dito, at binati muna ng good luck sina Ash at Morrison sa preliminaries. Nagtanong si Morrison kung ano ang preliminaries, kaya ipinaliwanag ito sa kanya ni Brock at Max. Kinabukasan, nagsimula na ang preliminaries ng Hoenn League. Daan-daang mga trainer ang naglaban, nanalo at natalo. Nagmeditate si Tyson kasama si Meowth bago ang kanilang laban. Nakalaban ni Morrison ng isang Electabuzz, pinrotektahan nito ang sarili mula sa takedown gamit ang Protect, kaya naitulak pabalik si Beldam. Sumugod si Beldam gamit ang takedown, ngunit naitulak itong muli. Inatake ni Electabuzz ng Thunder Punch si Beldam habang nasa lupa ito. Gumamit ng mas malakas na takedown si Beldam, na halos nagpawalang bisa sa Protect, kaya gumamit ng Quick Attack si Electabuzz, na nagtulak kay Beldam sa isang pader. Gumamit ng takedown si Beldam, ngunit gumamit ng Thunderbolt si Electabuzz upang salagin ito. Gumamit ng Thunder Punch si Electabuzz, ngunit sa pamamagitan ng mga salita ng paghihikayat ni Morrison, nagsimulang magliwanag si Beldam bago pa man ito tamaan ng atake. Napagtanto ni Ash at ng kanyang mga kaibigan na nag-evolve na ang Beldam ni Morrison. Nag-evolve si Beldam at naging metang, na ikinagulat ni Morrison ngunit napagtanto niya na nag-evolve ito upang tulungan siyang manalo sa laban. Inutusan ni Morrison ang kanyang bagong evolve na metang na pigilan ang Thunder Punch ni Electabuzz gamit ang Confusion, at pagkatapos ay inutusan naman niya itong gumamit ng takedown, na tumalo kay Electabuzz. Binati ni Ash si Morrison sa kanyang pagkapanalo at sila, kasama ni Brock, Max at May, ay umalis upang manood sa laban ni Tyson. Samantala, nagbebenta naman ng mga merienda ang Team Rocket. Dumating ang grupo at nakitang kinakalaban ng Meowth ni Tyson ang Persian ng isang babae. Tila galit na galit ang Meowth ni Tyson sa kalaban nito. Dumaan ang Team Rocket na nagbebenta ng ice cream sa isang grupo ng mga bata, habang nakita naman ni Meowth ang Meowth ni Tyson. Nagsimula ang laban, sumugod si Meowth at gagamit ng slash sa kalaban, ngunit umiwas ang Persian. Lumapit ang Persian sa Meowth at gumamit ng Fury Swipes. Gumamit ng double team si Meowth, kaya gumamit ng Water Pulse ang Persian upang sirain ang mga ilusyon at tamaan ang totoong Meowth. Sinundan ito ng Persian ng isang Shadow Ball. Nakabawi si Meowth na gumamit ng Iron Tail sa Persian at pagkatapos ay gumamit ng Thunderbolt, sinubukang tumakas ng Persian sa pamamagitan ng dig, ngunit tinamaan pa rin ito at natalo. Gayunpaman, inihanda ni Meowth ang kanyang mga kuko para muling sugurin ang Persian. Pinigilan ni Tyson si Meowth, pero kumawala ito. Naibalik ito ni Tyson sa kanyang Pokeball bago pa man ito masaktan ng Persian. Ikinwento ni Tyson ang kanyang kwento kay Meowth, ilang linggo na ang nakararaan, pabalik na siya sa kanyang cabin at nagsimulang umulan ng niebe. Sa kanyang paglalakad, nakita niya si Meowth na kinakalaban ng isang Persian. Hindi sumuko ang Meowth, kahit na mas malakas at mas magaling ang Persian. Pagkatapos matalo ni Meowth, iniwan na lang ito ng Persian at ng iba pang pangkat ng mga Meowth, kaya kinuha ito ni Tyson at dinala sa kanyang cabin. Lubhang nasugatan ng mga binti nito, kaya sinuotan niya ito ng mga bota bilang suporta at hanggang ngayon ay suot pa rin ito ang mga iyon.
Naniniwala si Tyson na gustong patunayan ni Meowth na kahit hindi ito evolve ay kaya pa rin itong tumalo ng isang Persian. Naantig ang Meowth ng Team Rocket sa kwento, ngunit dumating sina Jessie at James upang pabalikin ito sa trabaho. Kinalaunan, nakipaglaban si Ash sa isang Hitmonlee. Nagsimula ang Hitmonlee gamit ang isang rolling kick, ngunit umiwas si Pikachu at gumamit ng Iron Tail, na nagpabagsak rito. Tumayo ang Hitmonlee at umatake gamit ang high jump kick, ngunit umiwas si Pikachu. Gumamit si Pikachu ng quick attack, kaya sa pader tumama ang atake ng Hitmonlee at nasaktan ang tuhod nito. Sumugod si Pikachu at sinalubong ito ng mega kick ng Hitmonlee, pero sumakit ang binti ng Hitmonlee. Gumamit ng Iron Tail si Pikachu at tinalo ang Hitmonlee. Sa pagtatapos ng araw, ipinagkaloob kay Ash ang sulo na may apoy ni Moltres upang sindihan ang sulo ng Hoenn League, dahil tumulong siya sa pagbawi ng apoy mula sa Team Rocket. Sa Pallet Town, nanood ng Hoenn League sina Tracy, Professor Oak at ang nanay ni Ash, gayon din si Misty mula sa Cerulean City, at sina Norman at Caroline mula sa Petalburg City. Naghihiyawan ang lahat habang sinisindihan ni Ash ang torch ng Hoenn League. Kinabukasan, tumakbo si Ash kasama ang kanyang Pikachu. Kinalaunan sa Pokemon Center, tinitingnan ni Max sa kanyang Pokénav ang status ng kompetisyon, habang si Brock naman ay isinusulat sa kanyang notebook kung saan nakaupo ang mga magagandang babae, na ikinadismaya ni na Max at May. Inihayag ni Nurse Joy na 256 na trainer ang nakapasa sa mga preliminary, ngunit sa ikalawang round, 32 trainer lang ang papasa at kailangan nilang kumalaban ng 3 trainer, at lahat ng laban ay double battle. Ipinakita sa screen ang mga magkakalaban, at si Morrison ang unang sasabak sa laban. Dumating ang grupo sa stadium, kung saan kumakain sina May at Tyson ng melonpan. Dumating si Morrison at ang kanyang kalaban na si Gavin. Inilabas ni Morrison sina Gligar at Growlithe, habang inilabas naman ni Gavin ang kanyang Machamp at Marowak. Nagsimula si Growlithe gamit ang takedown kay Marowak, pero gumanti ng atake si Marowak gamit ang headbutt. Umatake si Gligar kay Machamp gamit ang guillotine, pero kinontra ito ni Machamp gamit ang karate chop. Gumamit si Growlithe ng flamethrower, ngunit pinaikot ni Marowak ang kanyang buto upang mapawalang bisa ang atake. Sumugod si Machamp gamit ang dynamic punch na tumama kay Gligar at sinundan pa ito ng cross chop. Gumanti si Gligar gamit ang steel wing na nagpabagsak kay Machamp. Gumamit si Marowak ng bone mirang na tumama kay Growlithe. Gumanti si Growlithe gamit ang flamethrower, ngunit sinalubong lang ito ni Marowak at gumamit ng headbutt. Sunod ay gumamit si Marowak ng ice beam na tumama kay Growlithe at nagpayelo sa binti nito. Umatake si Marowak gamit ang bone club na tumama kay Growlithe at sumira sa yelo. Pagod na ang Team Rocket mula sa pagbebenta ng mga produkto, kaya naiinis na sinabi ni Meowth na anong klaseng Team Rocket ba ang nagbebenta lang ng pagkain. Sumang-ayon si Jessie kay Meowth at iminungkahi na bumalik na lang sila sa paghuli kay Pikachu. Bigla na lamang may isang malaki at masungit na lalaki na sumira sa pader at sinigawan silang bumalik sa trabaho, kaya bumalik sa pagbebenta ng pagkain ng Team Rocket. Umatake si Machamp kay Gligar na labis na nakasakit dito. Gumanti ng atake si Gligar na nakasakit din kay Machamp. Gumamit ng bone mirang si Marowak, kaya gumamit ng flamethrower si Growlithe, parehong tinamaan ang dalawang Pokemon. Inatake ni Gligar si Machamp gamit ang Steel Wing na tumama rito ng ilang beses, kaya gumamit ng Dynamic Punch si Machamp, ngunit hindi ito tumatama. Gumamit ng Guillotine si Gligar na tumalo kay Machamp. Hindi pa natatapos ang laban dahil nakatayo pa rin si Marowak. Gumamit ng Bone Club si Marowak at kinontra naman ito ng Flamethrower ni Growlithe, ngunit hindi tumama, kaya tinamaan ng Bone Club si Growlithe at natalo. Umatake si Marowak gamit ang Bone Mirang at gumamit naman ng Guillotine si Gligar. Sumablay si Marowak, kaya gumamit na lang ito ng headbutt. Gumamit si Marowak ng Ice Beam na nagpayelo sa isang pakpak ni Gligar. Sunod ay umatake si Marowak gamit ang Bone Mirang at tumama ito kay Gligar. Umatake si Marowak gamit ang Bone Club at tumayo si Gligar para salubungin ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gumamit ng Iron Tail si Gligar na nagpatalsik kay Marowak sa pader at tumalo rito. Niyakap ni Morrison ang kanyang Gligar habang umiiyak sa tuwa. Pumunta na si Ash sa ibang stadium para lumaban, ngunit nahulog siya sa isang butas. Lumitaw ang Team Rocket upang kunin ang kanyang mga Pokemon, ngunit sinira ng parehong lalaki ang pader at sinigawan na naman silang bumalik sa trabaho, kaya tumakbo ang Team Rocket para magtrabaho. Lumabas si Ash mula sa butas na naguguluhan sa nangyari. Hinarap ni Ash si Dominic, inilabas ni Ash sina Torkoal at Corphish, habang inilabas naman ni Dominic ang kanyang Swalot at Tropius. Lumipad si Tropius at gumamit ng Razor Leaf. Gumamit si Corphish ng Harden at si Torkoal naman ay Iron Defense upang protektahan ang kanilang mga sarili. Gumamit ng Bullet Seed si Tropius kay Torkoal, ngunit wala rin itong naging epekto.
Gumamit ng sludge bomb si Swalot kay Corfish at naitulak ng atake si Corfish. Gumamit naman ng gust si Tropius kay Torkoal at naitulak rin ito si Torkoal. Gumamit ng flamethrower si Torkoal kay Tropius na nakasakit dito. Sunod ay gumamit ng overheat si Torkoal, ngunit naiwasan ito ni Tropius. Gumamit ng body slam si Swalot, ngunit nakaiwas si Corfish. Gumamit ng bubble beam si Corfish kay Swalot, ngunit tumalbog lang ang mga bula sa katawan ni Swalot. Gumamit ng flamethrower si Torkoal at bubble beam si Corfish kay Tropius, ngunit natiis ni Tropius ang atake at naghandang magpakawala ng isang solar beam. Gumamit ng crab hammer si Corfish kay Tropius at flamethrower naman si Torkoal. Gayunpaman, nakapagpakawala pa rin si Tropius ng solar beam, kaya kinontra ito ni Torkoal gamit ang overheat. Nagtodo ang dalawang Pokemon at nagkaroon ng isang malakas na pagsabog, kung saan parehong natalo sina Torkoal at Tropius. Sina Swalot at Corfish na lang ang natira, gumamit ng shockwave si Swalot na tumama kay Corfish. 2 beses na tinamaan si Corfish, kaya labis itong nasaktan. Pagkatapos, gumamit si Swalot ng body slam kay Corfish. Gumamit ng crab hammer si Corfish kay Swalot upang mapaalis ito sa kanya. Gumamit ng shadow ball si Swalot na nagtulak kay Corfish. Biglang inutusan ni Ash si Corfish na sumugod kay Swalot na ikinagulat ng lahat. Inatake ni Swalot si Corfish gamit ang shockwave, pero hindi ito nasaktan at nagpatuloy lang sa pagsugod. Hinawakan ni Corfish ang mga balbas ni Swalot at ibinalibag ito sa lupa. Sunod ay ipinasok ni Corfish ang kanyang sipit sa bibig ni Swalot at gumamit ng bubble beam. Dahil sa pinsalang natamo sa loob ng katawan, natalo si Swalot. Namangha ang mga manonood sa galaw na ito. Samantala, pagod na ang Team Rocket sa pagtatrabaho. Dumating ang lalaki, kaya agad na nagpaliwanag ang Team Rocket na nagpapahinga lang sila, ngunit dinalhan sila ng lalaki ng pagkain bilang regalo para sa kanilang pagtatrabaho ng husto. Sinabi ng lalaki na baka bigyan niya sila ng dagdag na panghimagas bukas, kung magtatrabaho uli sila ng husto tulad ngayong araw at iniwan na ang Team Rocket. Ganun pa man, nagsinungaling lang ang Team Rocket tungkol sa pagtanggap sa alok. Nagtalo sina Morrison at Ash kung sino sa kanila ang mas muntik ng matalo, ngunit agad din nilang itinigil ang pagtatalo nang dumating sina Brock, May, at Max. Nabasa ni Max sa Pokénav na nakapasa rin si Tyson sa round na ito.